Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Gaya po nung dati, bago tayo magsimula ay lagi kong ikinukumpara ang ating bansa sa isang malaking sasakyan o parang isang bus. At ang pasahero ng sasakyang ito ay yung ating mamamayang Pilipino. At ang driver sa sasakyang ito o bansang ito ay yung mga nanunungkulan sa ating gobyerno simula sa taas, presidente hanggang kagawad. Bali, ito'y patuloy kong sasabihin sapagkat gusto kong patuloy na maunawaan ng bawat isang Pilipino na yung sitwasyon ng ating bansa ay talagang parang literal na isang malaking sasakyan itong ating bansa. At dapat tayo dito ay patuloy na magmamasid at maging aware sa mga nangyayari sa ating paligid. Kasi tayo ay biyahing ang sasakyang ito, ang bansang ito ay biyahing tagumpay. Yun yung magandang kalagayan na gusto nating marating. Bali itong vlog na ito ay may kaugnayan pa rin dito sapagkat bibigyan natin ng pinaka-highlight ika nga ay yung mga inappoint naman ng mga namumuno sa atin gaya ng presidente. Yung mga inappoint, bibigyan natin pagtalakay kung ano ang kanilang ginagampanan o mga ginagawa nila na nakakaapekto sa ating sinasabi kong paglalakbay. Yun yung biyaheng tagumpay. Ito yung kanilang mga ginagampanan. Kaya panoodin natin itong pahayag ng ating Senador Amy Marcos. Pakinggan po natin. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the International Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Sinabi rin ng senadora na may mga pagpaplano na ring ginawa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. Lumalabas din na may mga nalabag sa mga karapatan ng dating Pangulo nang ito ay inaresto. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nilalabag na anumang batas ang gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo na taliwas sa preliminary findings ng pagdinig na pinangunahan ng presidential sister. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanya mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung titignan po natin ang ibang mga experts, katulad po nila Justice Carpio, Attorney Butuyan, at yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. Bali, ito yung buong kabuuan pinagsama ko na yung pahayag ng ating Senador Amy Marcos at yung reaksyon nitong press officer ng administrasyong Marcos na si Claire Castro. Kasi ito yung kanyang reaksyon dun sa ginawang mga unang pagdinig at saka yung unang
tawag dito, unang pagdinig na ginawa o pinangunahan ng ating Senador Amy Marcos sa Senado. Bali ang reaksyon, kasi nga, yung ginawang pagdinig ni Amy, Senator Amy Marcos sa Senado, ay kumukontra dun sa kanyang kapatid, itong ang ating Pangulong Marcos Jr. Bali, ang bibigyan natin din dito ay yung ginagawa ng ito kasing ating attorney na si Claire Castro ay nag-react dun sa ginawang hearing. Dahil sinabi nga niya, hindi nga daw magiging ganun ang findings, unang findings ng senador, kung ang kinakausap daw ng ating senador ay yung mga expert. Expert, may binanggit pa nga siya na mga expert. Isipin nyo mga kababayan, yung Gitna ng magkakaibang yung ganitong klaseng inappoint ng ating Pangulong Marcos, ito ay mga ano din ito, mga masatawag na driver o yung nakakaapekto sa pagtakbo ng ating bansa o yung biyahe ng sasakyang ating sinasakyan ngayon. Nakakaapekto sapagkat isipin nyo, kung mayroong isang na-appoint na ganyan na tagapagsalita sa press officer ng Administrasyong Marcos, sinasabi niya na yung tawag dito, sinasabi niya na hindi daw ganun ang magiging findings ng ating Senador Marcos kung hindi daw mga DDS supporters. Isipin niyo yun. Ang pinagbabasihan ng ating senador ay yung kanyang hearing. Ano ba yung hearing? Ito ay hearing tungkol sa pag-aresto sa ating Pangulong Duterte. Bakit ang isang Claire Castro na isang abogado ay may pananaw na kung hindi daw ang kinausap ng Pangulong ng ating senador na si Amy Marcos ay mga supporters ni Pangulong Duterte, hindi daw magiging parang sinasabi niya yung nakuhang findings ng ating senador Amy Marcos ay mali sapagkat ang kinausap daw, isipin nyo ang kinausap daw ay yung mga supporters ng mga Duterte. Isipin mo yun ay nagpatawag nga siya ng hearing. Sino ba yung mga dumalo doon? Siyempre majority, siguro si Cayetano, yan pro Duterte, pero senador na yun, naando na yun. Kahit tingnan nyo sa picture, doon sa hearing, sino ba yung mga pinadalo doon? Tingnan natin sa picture na yan. Ang mga pinadalo dyan, yung involved sa pag-aristo. Yan ang unang-unang simpleng padadaluhin. Alangan ang padaluhin dyan ay yung mga pro Duterte. Pwede ba yun? Hindi naman involved yun sa pag-aristo, yung pro Duterte. Majority dyan, kung may pro Duterte mang napalahok dyan, yan ay puro appointed ng Pangulong Marcos. Isipin nyo, si Remulla, si General Torre, nandiyan yata si General Marbel. Yan yung mga nag-aresto. Sino ba yung nag-aresto? Di administrasyon ni Marcos. Isipin mo, isang attorney, itong si Claire Castro, ang pananaw niya, kung hindi daw ang kinausap ay
Duterte supporters ay hindi daw magiging ganun ang findings. Saan ka nakakita? Ano ba ito? Attorney ba talaga ito o saan ito nagbase ng ganung sinasabi? Ay unang-unang hearing, ang ipakakaon mo dapat talaga dyan, yung involved dun sa pag-aresto. Hindi ka dyan pwedeng magpakaon nang hindi naman involved dun sa pag-aresto dahil ang pagpapatawag ng hearing na yan ay tungkol nga dun sa pagpapaaresto sa ating dating Pangulong Duterte. Isipin nyo ang pananaw ng isang ganitong appointee ng ating Pangulo. Ito ay natalakay ko lang din sapagkat malaki rin ang ginagampanan ng ating mga ina-appoint na mga nanunungkulan. Ito ay appointed lang ng ating Pangulong Marcos na nanunungkulan bilang ay tagapagsalita sa media. Isipin nyo, ganito yung ganyang parang hindi, awan ko ba ito attorney o dati nga ito yatang vlogger eh. Isipin nyo yan, magkakarambul-rambul kung ganyan ang tagapagsalita. Kasi sinasabi niya kung hindi daw mga pro-Duterte ang kinausap. Isipin mo yun, bakit kailangan kausapin? Ayan nga ay hearing tungkol sa pag-aresto. Ipapadala mo pala dyan mga expert. Yung sinasabi niyang yung abogado, yung mga abogado. Unang hearing yan, unang pagdinig. Bakit mo ipapakaon dyan yung mga pro-Duterte? Isipin nyo ang pinagsasabi ng ganitong klaseng tagapagsalita. Yun lang. Maraming salamat po.